Pampawi sa init ang pambentang ice cream, pero kapag natunaw ito, ang kita ang napapawi. 3,000 pesos ang lugi kay Cristino nang mag-brownout sa kanila noong nakarang linggo na tumunaw sa kanya mga paninda. Kaya stress ang dala sa kanya sa posibilidad na mauwi sa brownout ang sunod-sunod na red o yellow alert kamakailan. Sana wala nang mga ganun, mga brownout, alert na yan para tuloy-tuloy ang negosyo. Sabi ng Department of Energy, kung mangyayari ang forecast ng Pag-asa na pababa na ang temperatura sa bansa, posibleng the worst is over na rin sa power supply. If there will be no more increase in temperatures, then most likely na breach na natin yung peak demand projection and pababa na yung trend natin. Bababa rin kasi ang demand sa kuryente at may papasok pang dagdag na supply. Pero sabi ng DOE, kailangan ng mga dagdag na planta para hindi pa ulit-ulit ang mga problema sa kuryente tuwing tag-init. Ayon sa Pag-asa, record-breaking ang buwan ng Abril pagdating sa init ng panahon. Epekto ito ng strong El Nino na nararanasan pa rin ngayon pero humihina na. Nagkakaroon na tayo ng mga local thunderstorm activities, so ibig sabihin marami na rin tayong mga cloudiness or kaulapan. Kapag merong ganitong maraming cloudiness, lalo na during daytime, dito natin nakikita na posibleng nagkakaroon ng nag-cool down ng ating atmosphere. Hindi lang sa Pilipinas record-breaking ang init nitong Abril kundi buong mundo ayon sa Copernicus Earth Observation Program ng European Union. The warmest April on record globally. That's the 11th month for which the temperature has been the warmest on record for the same month in all previous year for which we have data. So that's one of the longest streak of global temperature record that we've seen in recent decades. Dahil dito, hindi pa rin maabot-abot ang itinakda ng Paris Agreement na mapababa sana ang global average temperature na 1.5 degrees kumpara sa pre-industrial level. At kahit patapos na ang El Nino, nananatiling mataas ang global sea temperature. Dagdag pa ng Copernicus climate scientist, sa bawat degree na nadadagdag sa global warming, dumarami ang extreme weather events. Gaya na lang ng mababagsik na pagbaha sa Brazil kamakailan kung kailan 90 na ang nasawi. At matitinding heatwave sa India at Vietnam. Sa ngayon, hindi na raw magtugma ang mga climate models na ginagamit ng mga climate scientists kung matutuloy ba ang inaasahang La Nina o magiging neutral ito pagkatapos ng El Nino. Impormasyong mahalagang malaman dahil nakasalalay dito kung ano ang kailangan nating paghandaan. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.